Sa sala ng pamilya Moran ay nag-usap ang mag-iina sa kung ano mga plano nila sa mga susunod na araw. Nang mahagip na paningin ni Donna si Rebecca na dahan-dahan na humahakbang gamit ang saklay nito patungo sa kwarto ata nito. Rebecca, halika na muna rito, samahan mo kami rito ng mga anak ko. Aya sa kanya ng ginang. Napatingin naman si Marial sa mag-iina. Napansin niyang sobrang seryoso ni Liam at pakiramdam niya ay iwas to sa ibang tao, kaya pinili niyang iwasan na lang din ang lalaki. Tita Donna, hindi na po. Banding po ng pamilya niyo ngayon. Nakakahiya naman po makahulubilo pa ako sa inyo. Hindi naman po ako parte ng pamilya. Saad niya sa ginang. Rebecca, hindi ka nga parte ng pamilya ko, pero para sa akin kapamilya ka na rin naman. Lalo na at nandito ka sa amin titira habang hindi pa bumabalik ang alaala mo. Nakangiting wika ni Mrs. Moran, kaya nakaramdam na naman siya ng guilt para sa ginang. Bakit natahimik ka, iha? Nalulungkot ka ba dahil wala ka pa rin naaalala? Bigla namang nag-alala ang ginang sa naging reaksyon niya, kaya akala'y nalungkot siya. Napatingin naman si Marial sa magkakapatid na pareho nagmamasid lang din sa kanila ng ginang. Tita, pwede po bang magpahinga na muna ako? Medyo sumasakit po kasi yung ulo ko. Gawa-gawa niyang alibay dahil hindi na siya komportable sa paligid niya na kinagat naman ni Mrs. Moran. Sige iha, mabuti pa nga magpahinga ka na sa kwarto mo. Liam, pakihatid mo naman si Rebecca sa kwarto niya. Utos ni Donna sa panganay na ikinababa ni Marial, kaya tumingin siya kay Mrs. Moran at inilipat din agad ang paningin kay Liam na papalapit na sa pwesto nila ng ina nito. Naku tita, wag na po. Kaya ko naman po. Okay lang po ako tita. Hindi na po taga kailangan Sir Liam. Salamat na lang po. Aniya, ngunit hindi rin siya pinakinggan at tumalikod sa harap niya si Liam. Ibinandang bahagya ang likuran nito sa kanya at narinig ng sinabi nito ang salitang pumasan ka na. Sir Liam, wag na. Tita? Ang sabi ni Marial na panay ang iling ng ulo dahil ayaw niya taga dahil sa hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bilis ng pagtibok ng kanyang puso nang marinig ang boses ni Liam. Sige na Rebecca, pumasan ka na kay kuya. Madalang mag-alok ng likod niya yan. Maswerte ka makakasakay ka sa likuran niya. Saad na tura ni Michael na malawak ang ngiti na para bang nanunodyo ang lalaki. Papasan ka ba? O kakargahin na lamang kita para matapos na to? Saad ni Liam, kaya napilitan siyang kumapit sa likuran ng lalaki. Inalalayan pa siya ni Michael na kapagpasan sa likod ni Liam. Ipapahatid ko na lamang mamayang saklay mo kina Grace iha. Liam, dahan-dahan ka at baka mabitawan mo si Rebecca. Paalala pa ng ginang. Mom, kayang-kaya ni Kuya Liam yan. Kumapit ka na mahigpit Rebecca. Pabirong saad naman ni Michael. Pagsampa ni Marial sa likod ni Liam, ay nakaramdam siya na parang may dumaloy na kuryente sa kanyang balat. Iiwas na sana siya, ngunit mahigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang binti. Dahil nasa likod siya ng lalaki, ay hindi maiwasan na maidikit niya ang dibdib sa likuran nito na alam niyang kahit papaano'y naapektuhan din si Liam. Dahil kahit na mahina, ay dinig pa rin niya ang pagmumura nito. Oh, what's with you, buddy? Pabulong na saad nito, ngunit malinaw pa rin narinig ng dalaga kaya namula ang pisngi ni Marial. Dahil naintindihan niya ang ibig sabihin ni Liam. Mabuti na lamang at nasa likuran siya nito, kaya hindi nito nakita ang pag-blush ng kanyang mukha. Naipasok na siya ni Liam sa kwarto at inilapag siya sa ibabaw ng kama mula sa likuran nito. Umayos naman siya ng pagkakaupo na makabitiw na siya kay Liam. Salamat Sir Liam. Pautal niyang sabi. I'm sorry for what happened to you. I didn't mean to cause you an accident. I hope you can forgive me. Because of me, you lost your memory. Wala akong intensyon na makasakit ng ibang tao. Saad ni Liam na nakakuha na rin ng pagkakataon na makausap siya. Naiintindihan naman ni Marial ang binata dahil alam niyang hindi naman talaga nito sinasadya ang mga nangyari. Lihim pa siyang napangiwi dahil sa sinisisi pala rito ng sarili kung bakit siya nagka-amnesia na hindi man taga na walang alaala niya. Sir Liam,
Stop blaming yourself. Like what you've said, it's an accident. Walang gusto mangyari sa akin to. Ang sabi naman ng doktor, temporary amnesia. Kaya babalik rin ang mga alaala ko. Sana lang sa lalo madaling panahon para po hindi na ako makaabala pa sa inyo. Pagsisinungaling ni Marial, kaya naman hindi siya makatingin kay Liam na nakatitig naman sa kanya. Nang may kumatok sa pinto ng kwarto, ay sabay silang napatingin sa kung sinong kumatok. Rebecca, heto ng saklay mo pinadala rito sa akin ni Senyora. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Thank you Grace ha. Sorry na abala pa kita sa trabaho mo. Aniya sa kasambahay. Senyorito, pinatatawag po kayo ni Senyora. Baling naman ito sa among lalaki na tumangulang at lumabas na ng kwarto ni Rebecca. Rebecca, pahinga ka na. Lalabas na rin ako ha. Paalam nito, natango at ngiti lang ang sinagot niya. Si Marial na lang sa loob ng kwarto at naalala niya ang pagpasan sa kanya ni Liam dahil bago sa pakiramdam niya ang nararamdaman kanina. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib kung nasaan ang puso niya na ang bilis ng pagtibok kanina. Mabait naman pala si Sir Liam at gwapo pa. Kinausap lang ata ko para mag-sorry. Marial, wag mo sabihin na may gusto ka sa lalaki na kabangga sa'yo. Hindi pwede, may problema ka pa. Tapos nagsisinungaling ka pa sa pamilya nila. Ano na sasabihin nila sa'yo kapag nabisto ka nagkukunwari lang na may amnesia? Eh di dali ka? Kaya hindi ka pwede magkagusto sa kanya. Kausap ni Marial sa kanyang sarili. Bumalik sa sala si Liam kung saan hinihintay siya ng kanyang kapatid at ina. How is she, Liam? Maayos mo ba siyang iniwan? Tanong ni Donna sa anak. Mom, are you sure na may amnesia siya? Tanong naman ni Liam sa ina. Why? Yun ang sabi ng doktor niya. Sagot naman ni Donna sa anak na parang naghihinala pa kay Rebecca. Naobserbahan ko kasi siya kanina, ma'am, habang nagdi-dinner tayo. Kung paano siya magsalita at kumilos, parang natural lang sa kanya. Kung pakatitigan mo siya, mommy, masasabi mong may marangyang buhay ang babaeng yon at hindi lumaki sa hirap. Wika ni Liam sa ina na kinasang-ayon naman ni Michael. Actually, ma'am, napansin ko rin siya na hindi siya makatingin sa atin ng diretsyo. Pero baka dahil lang nahihiya siya, marunong din siya ng table manners. She knows how to use knife and fork and she can speak English very well. Saad na wika ni Michael na ikinatango-tango ni Liam. Maybe tama kayo sa obserbasyon niyo sa kanya na hindi siya laki sa hirap kaya natural sa kanyang ganun. Pero sa pagkakaroon niya ng amnesia na nawalan siya ng alaala at iniisip niyo na gawa-gawa lang niya, aba, ay bakit naman niya gagawin ang bagay na yon? Ani naman na kanilang ina. Para kasing may mali, ma'am. Wala man na kayo nakuhang information sa kanya dahil wala siyang kahit na anong ID card at cellphone. Then nagka-amnesia pa siya. What the? Ma'am, ano yon? Lahat nagkataon lang talaga? Muling saad ni Liam sa ina na nagkibit-balikat na lamang at tumahimik naman na rin si Michael dahil kahit siya hindi makapaniwala na nagkataon lang talaga. May pakaramdam tuloy siyang may nililihim ang babae sa kanila. Magpahinga na tayo. Huwag niyong alalahanin si Becca. Basta ako, naniniwala nagkataon lang yon. Ramdam ko namang mabait siyang tao. Baka may nakakuha ng gamit niya na naaksidensya siya at hindi na ibinalik pa. Alam naman yun na talamak na rin na mga gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Intindihin niyo mga buhay niyo at trabaho niyo. Ako nang bahala kay Rebecca. Pananaway ni Donna sa mga anak. Katok sa pintuan ng kwarto ni Marial ang nagpagising sa kanya. Rebecca? Rebecca? Gising ka na, mag-aalas 8 na ng umaga. Rebecca? Pagtawag ni Grace sa kanya dahil inilak niya ang pinto ng kwarto niya bago siya natulog, kaya binulahaw na lamang siya nito sa pagkatok sa pinto. Bumangon na muna siya at inabot ang saklay niya at naglakad patungong pintuan upang pagbuksan si Grace. Pasensya ka na, Rebecca, kung naistorbo kang pagtulog mo. Si Senyora kasi pinapatawag ka na. Hindi ka pa raw kasi nag-aagahan, kaya pinagising ka na sa akin ni Senyora Donna. Ani nito sa kanya nang initian na niya muna at saka binati. Good morning, Grace.
Okay lang, tanghali na rin pala. Napuyat ako. Hindi kasi ako nakatulog kagabi at madaling araw nagising pa ako. Pagpapaliwanag niya. Ay, good morning din sa iyo, Rebecca. Baka kasi namamahi ka kaya ganon. Pero mag-asikaso ka na at ayusin ang sarili mo. Hinihintay ka na kasi ni Senyora sa sala kanina pa. Wika ni Grace na pinagmamadali na siya dahil baka mainip ang senyora nila na kaagad ding ikinakilos ni Marial. Siguro nga tama ka. Baka nga namamahay lang ako kaya hindi ako agad nakatulog. Nakapag-breakfast na ba sila Tita Donna Grace? Tanong niya pa rito. Oo, nauna na sila mag-iina dahil maagang umalis si Senyorito Michael. Ngayon atang balik niya sa Batangas. Sagot naman ni Grace. Tinulungan naman siya ng kaibigan upang mabilis siya matapos ang pagpasok niya sa banyo upang magpalit ng suot. Nang hindi niya akalain, nadarat na siya ng kanyang buwan ng dalaw dahil puro tagos na palang kanyang pang-ibabang kasuotan. Nahihiyaman kay Grace ay nagpasuyo na siya dahil kailangan. Grace, may napkin ka ba? Hindi ko kasi alam na ngayon ako rereglahin. Baka pwedeng makahiram na muna? Saad niya kay Grace na bigla namang napaawang ang labi dahil sa nagmamadali na nga sila ay nataon pang dinugo siya. Sige wait lang, dito ko lang muna. Magtatanong ako na Joycelyn kung may extra pa sila. Ang sabi ni Grace na iniwan siya at nagbilin. Salamat Grace. Pahabol niya pa sa kasambahay. Bumalik si Grace sa kung saan naroon si Senyora na sakto namang kausap na pala nito ang panganay. Oh Grace, nasaan na si Rebecca? Hindi ba inutos ko sa'yong gisingin mo na siya? At patanghali na hindi pa siya nakakapag-almusal? Wika ng ginang na makalapit ang kanilang kasambahay. Oo nga po, Senyora. Ginising ko naman na po siya. Kaso, Senyora, nagka-emergency eh. Si Rebecca po kasi may dugo. Senyora, Hindi pa man natatapos si Grace ang kanyang sasabihin, ay mabilis nang tinungo ni Liam ang kwarto ni Rebecca. At dahil bukas ang pinto nang iniwan siya ni Grace, ay malaya ito nakapasok ng kwarto. Hinagilap ng tingin ni Liam kung nasaan si Rebecca, ngunit hindi niya agad nakita ang babae. Kaya binuksan niya ang pinto ng banyo sa pag-aakalang may nangyari na masama sa dalaga, ay hindi na niya naisip na kumatok. Nagulat si Marial na makita niya sa harapan niya si Liam na agad niyang ikinatalikod sa lalaki. Na nagulat din sa kanyang nakita dahil sa nakahubot-hubad ang babae. Nakakatapos lang ata mag-half-bath dahil hawak pa nito ang tuwayang pinamumuna sa katawan na mabilis din itong ikinatalikod kay Marial. O ay giatay ka? Sabay pa nilang pagkakasabi. Sir Liam, ano pong ginagawa niyo rito sir? Sir, lumabas na po muna kayo please. Natatakot niyang tanong dahil baka gawan siya ng hindi maganda ni Liam. Hindi naman niya kilala ang lalaki, kaya naisip niyang baka pagsamantalahan siya nito. Sorry, nagbihis ka na muna. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya kung bakit ako naparito. Pasensya na. Lumabas na agad ang kwarto niya si Liam nang hindi na siya tiningnan pang muli. At saka na lang siya nakahinga ng maluwag nang marinig niyang isinara na nito ang pinto ng kwarto niya. Samantalang si Liam naman ay napapamura sa sarili dahil sa kanyang nagawa kanina. Dumiretso siyang pumasok ng kanyang kwarto pagkalabas niya ng kwarto ni Rebecca, nakatapat lang din ang kwarto ng dalaga. Liam? Ang gago mo. Ano ginawa mong katangahan, Liam? Sambat niya sa kanyang sarili dahil nawala sa isip niyang pangyayari sa loob ng banyo ng dalaga. Nagpalakad-lakad siya pabalik-balik sa loob ng kanyang silid dahil hindi man niya sinasadyang makita ang magandang kabuuan ng katawan nito, ay lalaki pa rin siya, kaya nag-init pa rin ang kanyang katawan at nabuhay ang kanyang alaga na parang bigla na lang gusto mag-umalpas. Naupo siya sa kanyang kama at tumikit ngunit ang mukha ng babae ang pumapasok sa kanyang isipan. Napabuntong hininga siya at tumayo. Naisipan niyang kailangan niya ng cold shower sa oras na yon para siya'y mahimasmasan at habang naliligo ay panay pa rin ang mura niya. Buddy, galit na galit niyang turan sa kanyang private parts na ayaw pa rin yumuko kaya no choice siya. Kundi ang magmariang palad na muna. At na makaraos ay saka lang siya lumabas ng banyo at narinig niya ang pagtawag sa kanya ng isa sa kanilang kasambahay
na kanina pa palang kinakatok ang pintuan ng kanyang kwarto. Senyorito? Senyorito Liam? Makailang tawag niya sa kanya nito nang pagbuksan niya ng pinto ay nataranta naman to sa kanyang harapan. Senyorito? Putol niya sa sasabihin pa ni Jocelyn. What? Mahinang bulyaw niya sa kasambahay nila dahil naiinis pa rin siya sa katangahang nagawa niya. Kung bakit naman kasi, bigla na lang niyang naisip na may nangyaring masama sa babae kaya siya napatakbo sa kwarto nito. Senyorito, kasi ho pinapatawag po kayo ng inyong mama. Nasa sala po silang dalawa ni Rebecca. Wika nito sa kanya na halata ang takot at kaba na nadarama nang dahil sa pagsigaw niya. Sige, susunod ako. Pagtalikod ni Jocelyn ay malakas niyang naisara ang pinto ng kwarto dahil bigla siyang na-stress na narinig na hinihintay siya ng kanyang ina at ni Rebecca sa sala. Huminga si Liam na malalim at saka nagpa siyang lumabas na ng kwarto at harapin si Rebecca at ang kanyang mama. Papalapit nga si Liam sa sala kung saan nakaupo ang kanyang ina at si Rebecca, ngunit hindi siya makatingin sa babae dahil sa nahihiya siya sa nangyari at nagawa niya pang pagpantasyahan ang katawan nito kanina habang nasa loob siya ng banyo. Explain, Liam. Saad na utos ng kanyang ina nang tuloy na siya makalapit at makaupo sa sofa. Okay. Look, ma'am. Ang nangyari kanina sa loob ng silid ni Rebecca ay hindi ko sinasadya. I thought something bad happened to Rebecca in her room. That's why agad ako nagtungo sa kwarto niya to help her. Hindi ko naman akalain na makikita ko siyang nakahubad sa loob ng banyo. I thought she need help. Pagdidepensa ni Liam sa kanyang sarili na ikinalaki ng mata ni Marial dahil hindi naman niya sinabi sa ina ni Liam ang tagpong iyon. Anya sabi niya lang ay pumasok bigla si Liam sa room niya at agad din namang lumabas. Wait, did you see Rebecca naked? Rebecca, is it true that Liam saw your naked body? Shock na tanong ni Mrs. Moran sa kanilang dalawa ni Liam. Namula ang pisngi ni Marial dahil sa pagkapahiya. Yumuko siya at tumango habang si Liam ay seryosong nakaupo lamang at nakatingin sa ina. You should apologize to Rebecca, Liam, even though you said you didn't mean to. Saad ng ginang na para ba nagdidisiplina ng bata. Tumango si Liam at tumingin kay Rebecca at saka lang nagsalita nang mapatingin na sa kanya ang babae. Sorry, Rebecca, I'm really sorry. Seryosong saad na wika ni Liam na nakatitig pa rin sa babae. Pagtango lang ng ulong isinagot ni Rebecca sa lalaki. Ma'am, I have to go now. I need go to the office. Malilate na ako. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Bye! Paalam na ni Liam sa ina. Nilapitan ni Liam ang kanyang mommy at ginawaran ng halik sa noo. Alright, take her son. Ang sabi ni Mrs. Moran sa panganay niya. Paglabas ng bahay ni Liam ay napapalatak pa siya at huminga na malalim. Dumiretso si Liam sa garahe at nang makasakay na siya ng kotse ay napailing siya muli dahil sumagi na naman sa isipan niya magandang mukha ni Rebecca. Kaya nasabi niya sa sarili na, kailangan ko siyang iwasan. She is a temptation for me. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito para sa babaeng yun. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.